At bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat, lahat sa akin ito'y isang alay na awit, ang pag-ibig ko sa'yo. Katapatan mo, hindi magbabago, sadyang totoo. Pagmamahal mo ay di magmamaliw, o ika'y mahal ko. Ako ay niligtas at iyong niyakap, buhay mo'y inalay sa akin. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat, lahat sa akin ito'y isang alay na awit, ang pag-ibig ko sa'yo. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat, lahat sa akin ito'y isang alay na awit. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat, lahat sa akin ito'y isang alay na awit, ang pag-ibig
The Word is, the Word will be forever and ever. Amen. Hallelujah. Tunay, Panginoon, ang salita mo ay forever na mananatili sa amin. At salamat, Panginoon. Tunay, dakila ka, Panginoon, sa iyong mga salita. At pag-aralan namin, they were alive, sharp and active, Panginoon, sa buhay namin. At ngayon, nandirito muli kami, Panginoon, to hear and obey ang mga salitang ito. Salamat, O Diyos, sa mga salita mo last month na nagbigay, gabay, tumulong sa amin, Panginoon, upang haramin ang bawat hamon na dinaranas namin for the past weeks, Panginoon. Salamat sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa kagalingan ng aming mga karamdaman. Salamat, O Diyos, sa pag-provide mo ng aming mga pangangailangan araw-araw. Salamat, O Diyos, sa pag-iingat mo at inilayo mo kami sa anumang kapahamakan. Salamat, O Diyos, sa kasiyahan na patuloy meron kami despite sa mga malulungkot na nangyayari sa buhay, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa patuloy na karunungang ibinibigay mo sa aming pag-aaral, sa aming mga opisina, sa aming mga trabaho. Salamat sa gabay mo, sa mga planuhin mo sa amin. Kaya't nandirito kami, Panginoon, sama-sama muli. Itataas ang pangalan mo at pasasalamatan ka dahil sa kadakilaan mo sa aming mga buhay, Panginoon. Inaanyayahan ko kayong tumayon lahat, ibigay ang lahat ng papuri sa Panginoon. Itaas ang kanyang pangalan, purihin siya, dakilain siya. At alam namin, Panginoon, na malulugod ka dahil tatanggapin mo ang aming mga pasasalamat pagdadakila sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Salamat. Tunay kang mabuti. Tunay kang matapat, Panginoon. You are good. You are faithful. Thank you, Jesus. Thank you, God. At sa oras ding ito, Panginoon, patuloy naming idinudulog ang aming gawain. Mangusap ka sa bawat isa, Panginoon. Ihanda mo ang aming mga puso at isipan. Makinig at sumunod sa mga salita mo, Panginoon. Gamitin mong pagpapala ang aming tagapagsalita, Panginoon. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang kumilos sa Kanya. Makita si Kristo sa Kanyang buhay, Panginoon. Maging pagpapala sa bawat isa. At dalangin namin ng bawat puso nandirito, maging sa mga nakikinig sa live stream. Give us transformation. Change of hearts, Panginoon. Obedience sa mga salita mo. At alam ko, mangungusap ka sa amin sa oras na ito. Thank you, Lord. Thank you. Once again, we ask for your Holy Spirit moving, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Wonderful day po, Jake Lang family! Wonderful day to everyone. And sa lahat din po ng nasa live stream. Ayan po, hello po. Pwede niyo po bang i-share sa inyong makatabi kung ano pong attribute ng Panginoon yung pinanghahawakan niyo po sa buhay niyo? Nangyari po, for example, si Lord yung provider niyo po, si Lord yung healer niyo, the Lord is your Father. Sige po, share niyo po sa katabi niyo an attribute of the Lord. Yan, praise the Lord. Di ba, ang dami pa po nating, hindi lang isa yung mababanggit natin sa kausap natin, pero sa lahat po sa dami ng mga pinagdaanan natin, hindi lang po isa, kundi marami pa po yung attribute ng Lord na talagang panghawakan natin sa buhay natin. And nakaka-humble po isipin kasi, di ba, na kahit ganito po tayo sa Panginoon, may mga pagkukulang po tayo sa Kanya, hindi nga lang madami tayong pagkukulang sa Lord. Pero siya po, feel niya, pinaparamdam niya sa atin yung love niya. At salamat din sa kanyang salita po. Kasi hindi natin makikilala si Lord, di ba? Kung wala yung salita niya. Kaya,
wala po talagang ibang pupurihin at pasasalamatan sa araw-araw pong buhay natin, sa kasaganaan at saka sa kawalaan. Thank you, Lord, kasi kasama po natin siya. Kaya sabay-sabay po natin purihin ang nag-iisang Diyos ngayong araw. Hallelujah! Praises rising, eyes are turning to you. We turn to you. Hope is stirring, hearts are yearning for you. We long for you. 'Cause when we see you, we find strength to face today. Yes, Lord! In your presence, all our fears are washed away. Washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Woo! Yes, Lord! We welcome you in this place. Purihin natin yung Panginoon. Hear the sound of hearts returning to you. Return to you. In your kingdom, broken lives are made new. Thank you, Lord! You make us new. Thank you, Jesus! 'Cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away. Washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Let's worship Him. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all Yes, our Lord! Yes, Lord! Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. Yes, church! Let's declare! In your presence, all our fears are washed away. Yes, Lord! When we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away. Lahat po ng kalalakihan. Can you declare this? 'Cause when we see you, we find strength to face the day. Amen! Amen! Yes, Lord! In your presence, all our fears are washed away. Now all the women, let's sing! When we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears
when we see you, we find strength to face the day. And in your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Just the church, sing to the Lord. Worship Him. Yes, Lord. We welcome you here, Lord Jesus. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Let's declare, Hosanna. Amen. Purihin ang Diyos. Hosanna. Hosanna. Hallelujah. Praise the Lord. Praise His holy name. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Salamat, Panginoon. Because we can always put our trust in You. In whatever circumstance we are in, Lord. Salamat po. Salamat po for making us feel loved always. Always, Panginoon. Always. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya po, wala kaming ibang magagawa, Panginoon, kundi purihin ka lang. Pasalamatan ka. Adore your name, Lord. Just worship. Just worship. Just worship your name, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken.
shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great Sige pa, purihin natin ang Diyos. Purihin ang Diyos. all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are Yes, church, worship Him, our Lord. all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. Ikaw lang, Panginoon, ikaw lang. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. Come on, church, worship the Lord. It's your breath in our lungs, So we pour out our praise. Pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out. Minsan paawitan niyo ang Diyos. Sige po, ibuhos niyo. It's your breath. Yes, Lord. Yes, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. So we pour out our praise to you only. Yes, Lord. So we pour out our praise to you only. Ipapurihin natin ang Diyos. Yes, Lord. Lord. Kung wala ka, Panginoon, wala po kami. And this life that we have, Lord, is yours, Lord, is yours. Hindi po para sa amin, Panginoon, pero para sa inyo po. Thank you, Lord. Thank you, Lord, because you are always there. You are with us, Lord. You are with us. Kaya po kaya namin, Lord. Kakayanin po namin itong buhay na to kahit mahirap, Lord. But with you kasama ka namin, Lord. Salamat, Panginoon, for the assurance na kaya namin to, Lord, because of your love. Because of your love. Diba, can we just thank the Lord for this life that we have, na kaya po nating tumayo despite the circumstances, ano man pong sitwasyon meron kayo. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord. Thank you, Lord, because you keep on healing us. You keep on providing. You keep on directing us, Lord, sa mga paths na dapat namin puntahan instead na malayo kami, Panginoon. Thank you. Thank you,
Lord. Thank you, Lord. Thank you for your love. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Ari po tayo maupo at magpatuloy po sa ating communion. One of the greatest thing na nangyari po sa buhay ni Peter after ng ascension, after nang wala na si Jesus physically sa kanila, ay yung nag-preach po siya and 3,000 were saved. 3,000 were saved. Napakadakila po ng Diyos, di po ba? Ginamit niya ang isang fisherman, nagsalita, and 3,000 acknowledge Jesus as their Lord and Savior. Ang nakakatuwa po nito, yung 3,000 na yon, hindi po nanatiling ganun. But sa Acts 2:42, ang sabi doon, and they devoted themselves in the apostles' teachings, sa Word of God, sa salita ng Panginoon, fellowship, sa mga gathering na katulad nito, in breaking of bread, sa ating communion po, and in prayer. Last month, we were reminded po, ang salita ng Panginoon is alive, sharp, and active. Ngayon po, hindi po mananatili yung salita ng Panginoon sa atin lang. But we hear and we will obey. We will obey. And as we remember po, yung communion, yung sabi dun sa Acts 2:42 na breaking of bread, bakit po ginagawa to? Dahil gusto po ng Diyos ipangalandakan ang ginawa niyang kabutihan sa atin. Ipakalandakan na ang Jesus na ating sinasamba ang kailangan ng tao bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon. And every time na ginagawa po natin ang communion na ito, sana yun po yung laging mag-instill sa atin. I have to proclaim the gospel. I have to share Jesus. I have to share His goodness sa buhay ko. Okay po. Again, wag lang po manatili sa atin. Let us hear and obey sa mga salita na naririnig po natin para sa Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga elemento na nasa harap namin. Ang alak at ang tinapay nagsisimbolo ng iyong katawan at ng iyong dugo, Panginoon, na napahirapan sa krus ng Kalbaryo. Nagbigay sa amin, Panginoon, ng buhay. Pinatawad mo ang aming mga kasalanan. Binigyan mo kami ng makagalingan sa aming mga karamdaman, Panginoon. Binigyan mo kami ng sanity. You give us victory sa aming mga battles, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang patuloy namin pupurihin. Itataas, Panginoon, sa aming mga buhay. And help us, Lord, to proclaim you, lalong-lalo na sa mga mahal namin sa buhay, sa mga kapitbahay namin, sa mga kakilala namin. Pakilala ka, Panginoon, through us, through our lives. Salamat, O Diyos. And as we take this, Ikaw ang aming pagpalain sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, maaari na po natin itong kainin at inumin pagdating po sa atin. I take the bread of life, broken for all my sin. Your body crucified to
been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. As far as lights reach from the depths, as far as east is from the west, so far your grace has carried me. Amen. Until I see you face to face, until at last I've won the race, remind me you're not finished yet. Hallelujah. 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 I live in remembrance. Thank you, Jesus. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Praise God! Magandang araw po, Marikina Foursquare Gospel Church! Praise the Lord! Palakpakan po natin ang Panginoon. Pakitingnan naman po yung katabi ninyo. Pwede po bang pakihanap saglit lang, mabilis lang, 3 tao na pwedeng pagsabihan ninyo ng blessing ngayong araw? Sige po, 3 tao lang. Pakitingnan lang po yung kabilang gilid ninyo. Kahit hindi na po tumayo. Praise the Lord! Praise the Lord! Sino po ditong naniniwala ang Diyos ay naging mabuti sa kanila? Magsabi ng malakas na Amen! Praise the Lord! Palakpakan po ulit natin ang Panginoon. Ayan. Again po, welcome po to Marikina Foursquare Gospel Church, and we are the church that follows Christ and makes followers of Christ. Amen. So that is why right now we want to grab this opportunity. Meron po ba tayong mga first-timers na umattend dito po sa church po natin ngayong araw? Dito po sa kaliwa ko. Ayun, dito po sa gitna, merong isa. Hello po, sister. Ayan. Praise the Lord. Meron pa po ba? Meron pa? Meron pa po? Meron pa? Okay. At sa lahat po ng mga nanonood po sa online live stream po natin, kung first time nyo po ito, pakitype lang po dyan, I am new here. And also sa lahat po ng regular attendees po natin, pakitype lang po dyan yung pangalan ninyo at yung buong pangalan ng kasama ninyo. At meron pang isang, visitor. Saan po? First timer. Saan po? Pakitaas lang po yung kamay. Ayun, si brother. Ayan, welcome po. At si sister din sa likod. Alright. Ayan, we hope po na sa lahat po ng first timers namin, hindi lang po ito yung first and last na makasama po namin kayo. And we want you po na makilala po mamaya and to grow with you dito po sa pananampalataya po natin sa Panginoon. Amen! Amen! Pakitingnan nga po ulit yung katabi ninyo. Pakisabi, ang ganda mo, ang gwapo mo ngayong araw. Darako po tayo ngayon sa ating announcements. Praise God! Lahat ng UFW at UFM. Okay? UFW at UFM, every 9 a.m. po, meron po kayong tea time at saka kapihan. Ayan, meron pong free
breakfast dito kapag umattend po kayo dito. So that is why lahat po ng hindi pa po nakaka-attend or lahat po ng mga uma-attend na, please use this time para po patuloy po tayo makapag-connect. Okay? Para po kung meron pa po sa inyong sa UFM UFW na wala pa pong care circle, pwede nyo pong gamitin ito para makakonect po yung mga first timers at yung mga iba po na wala pang care circle. Okay? And sino po ang excited this coming Wednesday, 6:30 p.m.? Okay, alright. Faith comes by the Word of Christ. Ayan, again po, no, we want to invite you this coming Wednesday sa Faith Night po natin because we believe po that by continuously hearing and hearing the Word of Christ, faith will come. Amen? Ang galing po, no, na by listening the Word, doon po tayo magkakaroon ng faith. Pag marinig po natin si Jesus, doon po tayo magkakaroon ng faith. Amen? Hindi nyo kailangan umakyat ng mataas na bundok para magkaroon ng faith. Kailangan nyo lang makinig si Jesus. Amen? Ngayon pong Wednesday, we would like to invite you, Faith Night po natin. And also, please, attend po tayo kasi this is a time din po that you can hear. Alam nyo po, you can hear a lot of testimonies na hindi nyo po marinig during Sundays. And I believe na ma-empower po kayo to continue to believe and trust ang ating Panginoon. Again po, every Wednesday po, wala pong mintis, meron at meron pong nagte-testimony. Amen? And also, magpipray po tayo sa maraming bagay. Amen po ba? Amen. And also, sa mga Care Circle leaders this coming March 23 to 24, save the date po. Okay, lahat po ng Care Circle leaders and mentors. Pakisave lang po yung date na yan. Magkikita-kita po tayo dyan. And also, this coming Sunday, it's Pastora Kay's birthday. Ayan. Again po, kaya po, sa lahat po ng mga nandito, would like to invite you, attend po kayo next week. Okay? Attend po kayo next week dahil meron pong, dahil birthday ni Pastora Kay. Amen? Amen. Pakisabi po sa inyong katabi, birthday ni Pastora Kay next week. Oh, head pastor. Sa pakisabi po, head pastor mo yun. Okay. Praise the Lord. Ayan. Praise the Lord. Ayan. Meron pa po? Alright. And ngayon po, darako naman po tayo sa isang special po na isang special presentation para po sa atin. Okay? Surprise po ito. Ayan. Hindi ko na po patagalin. Tinatawagan ko po at palakpakan po natin ang mga bata sa J-Clam CS. There may be giants in the land. Ooh, Lord, you take my hand. There may be trials all around, but strength I've found. You know my name, you know my heart. You've been here from the very start. You got my life, you will never leave. You are here with me. You know my name, you know my heart. You've been here from the very start.
Praise God! Palakpakan po natin ang mga taga J-Club CS. Praise the Lord. Sino nga ba naman na hindi mapapagod ng ganong lakas ang energy? Amen? Praise the Lord. Ayan. So again po, open po ang J-Club CS. So kung meron po kayong mga apo, anak, pwede nyo pong i-enroll sa ating J-Club CS. Amen? Praise the Lord. At ngayon po, darako naman po tayo sa pinaka-exciting part po ng service po natin. Sino po ditong gustong makaninig ng Word of God? Say amen. Amen. Praise the Lord. Meron po tayong special speaker po ngayong araw and I believe po, hindi po siya naman bago sa atin but personally po, siya po, I've heard some testimonies ng kanya pong buhay nung kami po ay di ko alam kung bakit nandun po kami sa airport. Parang may sinundo po yata kami that time. Sila Melody po yata yon. But I've seen po in that testimony niya sa buhay niya yung kabutihan po ng Panginoon. And being a pastor po, alam niyo po, hindi po madali. But again po, once you are looking sa isang pastor po nakatayo dito, alam niyo po, everyday it's the faithfulness of the Lord na nakikita po natin. And marami po siyang pwede pong may testify po sa atin. But pag nakilala po natin siya, but personally po, siya po, nakilala ko po siya, isa po siya sa soft-spoken na pastor. At he is a loving husband po sa kanyang mag-asawa. At again po, no, naging speaker na po siya sila sa Alab, I believe. Naging speaker po natin siya nung As One, mga young couples. Amen? Kung naalala nyo po yon, okay, di ba? May pa yung vow and something. And again po, I believe po na ang glory po ng Panginoon makikita po natin sa Kanya ngayong araw. And let us prepare our hearts po. He is the head pastor po ng Rodriguez Foursquare Church. Wala po kang ibang tinutukoy kundi si Pastor Lito Arsenwe. Palakpakan po natin. Thank you, Kuya Nats. Alam mo, natutuwa ako tuwing makikita ko si Kuya Nats. May naalala akong magaling na pastor noon talaga. Alam mo yan. Alright. So, we're so happy. Kami narito muli, makasama niyo mag-worship. Sarap mag-worship kasama ang Jake Lammers. Amen? At masaya rin kami dahil anak kami ng Jake Lam. Yung Rodriguez ay anak ng Jake Lam po, Daughter Church. Kaya lagi kong sinasabi sa ating mga kapatid sa Rodriguez, lalahanin nyo, tayo ay anak ng Jake Lam. Ang DNA natin ay Jake Lam. Kaya tayo po ay muli makikinig. Yung mga inawit po natin, mapapansin ninyo, alam niyo lahat yon nang galing sa salita ng Diyos. Lahat ng dineclare natin, lahat ng kinlaim natin, lahat ng kinonfess natin, lahat galing sa salita ng Panginoon. Kaya nagpapatuloy tayo sa sinusundan natin yung series natin nung nakaraan, yung ASA, no? Alive, tama? Alive, sharp, and active. Tama ba ba? Tapos ngayon ay hear and obey. Kaya ngayon naman ay papatuloy tayo na ano ba yung i-hear and obey natin and how at ano ba yung sa ating buhay. So before we proceed, let us hold our Bibles, respective Bible, and let us declare, not recite, declare. Alright? Iba yung i-recite ko ito, pero iba yung dinideclare mo ito. Di ba? Sige. Sige po. Itaas natin ating mga Biblia at sabihin natin, this is my Bible. Ready? Go! This is my Bible. It is God speaking to me. I am who it says I am. I can do what it says I can do, and I can have what it says I can have. So I open my heart today to hear God speak a word that will change my life forever. Shall we bow our heads for a while and let's pray. Yes, Lord God, our Heavenly Father, ito po muli ang aming hiling. Magsalita ka sa amin. Magbigay ka po, Panginoon, ng karunungan, magbigay ka po ng instruction sa amin, at lalo tigit sa lahat, not only to inform us, but to transform us sa pamamagitan, kapangyarihan ng iyong banal na salita. Narito po kami, hinihiling ang banal na Espiritu to illumine to our minds, Lord, the power of your word, at paano po kami not only to hear, but even to obey. Father, we pray, maging ang mga kasama po namin kapatid na nasa live stream ngayon,
Samahan mo rin po sila, maranasan nila ang kapangyarihan mo sa kanilang lugar na kinaroroonan. At habang kami iniingatan mo dito, Panginoon, ingatan mo rin sila sa kanilang lugar na kinaroroonan. And even for Pastora Kay, our pastor and her family, Lord, her siblings, ingatan mo po sila sa kanilang kinaroroonan sa mga sandaling ito, Panginoon. Salamat po sa pangungusap na gagawin mo. At alam namin, Ama, ito ay hindi lamang namin pakikinggan, gagawin po namin ito, O Diyos, bilang pagtalima namin, pagsunod namin sa iyo. Yours be the glory, Father. Ginagawa namin ito for the glory of your name only and for the edification of your children. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. All right. So sabi nga po ni Pastor Nulin kanina, our series is all about hear and obey. But for this morning, for today, ang tema po natin is still about the solid rock. About the being the rock ng ating pong pananampalataya, ng ating buhay spiritual. Ayan na walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Pero siyempre, hindi natin pwedeng ihiwalay ang Panginoong Jesus sa kanyang salita. Katulad nung inawit natin, the very first song, yung parang call to worship song natin, John chapter 1, yung ating inawit kanina, kung mapapansin ninyo, di ba? In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. At si Jesus yung naging verbo, yung naging tao na salita ng Diyos. So, ang tinutukoy pa rin natin po dito for our second slide ay God and the Word of God, yun ang ating solid rock. Yun ating pinanghahawakan, hindi matitinag ang ating pong pinanghahawakan na salita ng Diyos. Kaya sa purpose po natin, because it's our theme or topic natin for today, it's all about to observe. Sa Tagalog, tingnan, pansinin. Yan. Yan ang layunin po natin sa umagang ito. Now, bakit po kinakailangan nating i-observe? Ba't kinakailangan nating tingnan ng mainam ang bawat salita ng Diyos na binabasa natin sa bahay o maging sa ganitong lugar, sa sanktuaryo, o maging sa mga hindi man tayo nagbabasa, may nagsasalita o nagpapangaral ng salita ng Diyos. The Bible is so rich with details that if you will observe closely, carefully with attention to the details, you will see the love of God. Kadalasan po, ang minsan ng tao, nakikita lang, pag nagbasa ng salita ng Diyos, ang nakikita, utos, commandment. Utos na naman ng Diyos. O kaya, pinagagalitan na naman ako ng Diyos. Kinokorek na naman ako ng Diyos. Pero hindi po napapansin, hindi kasi talaga ino-observe closely, kaya hindi nakikita yung pag-ibig ng Diyos. Kaya yung mga inawit natin kanina, kung mapapansin ninyo, puro talaga pagpapahayag na yung mga sumulat ng awitin na yon at maging yung mga umawit kanina at tayo yon, pinapahayag natin na naramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga, di ba ng worship leader natin, hindi tayo makakarating dito. We won't be here if not because of the Word of God. If not because of the love of God. At kanino natin at saan natin natagpuan yun? Only in the Word or through the Word of God. So you will see the love of God, and I tell you, surely you will also love God. Sino dito nagsasabing, I love God? Yes, you will learn also to appreciate and love its contents about His love, and compassion, management and organizing. Bakit nagkaroon ng management organizing dyan? Pastor, parang alam ko lang yan sa ano lang yan. Sa corporate world lang yan. Tingnan po natin mamaya, wisdom, discipleship or disciplines, knowledge, salvation, lalo na mga kapatid, kaibigan. Kailangan natin ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Hindi lamang po, I would like to read the Word of God to be blessed here on earth. Material things, hindi po lamang doon. Yes, surely you will be blessed by God. Materially, financially, physically, but please listen to this. Narito ka ngayon, it's not an accident because you need salvation from the Lord Jesus Christ.
and from the Word of God. And also, servitude. Kita niyo, daming nagsisilbi ngayon, naglilingkod sa Panginoon. And many more. And that's what we're going to do with our text that we are about to read this morning. Ito ay makikita nga natin sa Acts chapter 17, Matthew chapter 24, and even John chapter 6. And later, we will read that. All right, we will observe how we should react, how we should respond, and how are we going to receive the Word of God, either by reading or hearing from preachers. Tingnan po natin sa Acts chapter 17, verse 10 and 11. Ito na po yung text natin. As soon as it was night, the believers sent Paul and Silas away to Berea. On arriving there, they went to the Jewish synagogue. Now, the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica. For they received, basahin po natin yung dilaw, they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Yan po ang dalawang bagay na ginagawa nila every time they hear somebody preach the Word of God. Sa Tagalog, ng gabi ring iyon ay pinapunta ng mga kapatid sina Pablo at Silas sa Berea. Pagdating doon, sila'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Mas bukas ang isipan. And it's my prayer that lahat po tayo dito, bukas ang isipan. Huwag po nating isarado. Kahit po, sinasabi ko nga lagi sa mga kapatiran sa church sa Rodriguez, kahit po sino patayin natin dito sa harapan, kahit hindi si Pastor Lito nagpipreach, you will see, yung makikita niyo sa akin, nakaupo ko dyan sa harapan, pinakikinggan ko, kahit yung pinakabata natin na nagsasalita dito sa harapan. Never ever close your mind or your hearts. Amen? Sabi dito, verse 11, mas bukas ang kanilang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa sa mga Hudyong taga Thessalonica. Basahin natin yung yellow. May pananabik silang nakinig at sa mga paliwanag ni Pablo. At sinaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Yan. So number 1, dun sa mga dilaw na binasa natin, obviously, hindi na po tayo lalayo at ayoko na mag-imbento ng kung ano pang salita. Kung din naroon, sinabi na ng Biblia, they receive with eagerness. The question a while ago is, how are we going to respond? How are we going to react? How are we going to receive the Word of God? Napakasimple po sa text natin. Paano po tayo makakapakinig doon sa ating series ngayon? Paano tayo makakapag-obey sa salita ng Diyos kung hindi muna natin tatanggapin ng merong eagerness ang salita ng Diyos? Nung kayo po ba nagpunta rito kaninang umaga, ano po ba yung eagerness lang natin? To sing with the worship team? Eagerness only to give our tithes and our offerings? Our eagerness only is to see our beloved brethren? But of course, eagerness, no? Eagerness to receive the Word of God this morning. In verse 11, sabi doon, they received the message with great eagerness. May pananabik silang nakinig. But before that, I'd like to share with you yung kahapon na experience ko. Nakakakwentuhan ko yung bago kami mag-meeting ng Kabutihan Division Pastors. Nag-share sa akin yung isang pastora, si Pastora Mariel. Siguro kilala rin niyo yun. Nung siya nagtuturo doon sa bata nilang SKC pa yata nung araw, not FCM pa. Ay one time yung nanay nung bata, sabi sa kanya, Pastora, yung anak ko, nakita ko sa bahay namin, nakatalukbong ng kumot at may hawak na flashlight. Nagulat ako, nung tiningnan ko, nagbabasa ng Biblia. Bata yun. Paano yung katulad dito kanina? Di ba? Mga ganun kalalaki.
na pag natapos magbasa ng Biblia, humihiga ka na. Ay, hindi. Napagod yun. Pero pag babasa ng Bible din, minsan nakakapagod di ba? Nakakapagod sa mata. Nagulat ako. Sabi ko, nag-strike sa akin yun, kaya dala-dala ko ngayon sa nag-testimony kahapon ni Pastora. But nowadays, ano makikita natin sa mga kabataan? Nawala yung cellphone ko Mukhang naisdas ng asawa ko. Meron pala dito snatcher. Kanina, hindi nawala yung cellphone ko Nung nakatabi ko ni asawa ko, nawala yung cellphone ko. Hindi na. Okay, sige. May commercial tuloy tayo. Gusto ko lang nyo makita yung maganda kong asawa. Yan. Para-paraan lang yan, Kasi hindi pinakilala ni ni Kuya Nas. Ayan. Pero nowadays, noon daw, yung anak niya, nakatalukbong. Tapos nagpa-flashlight. Nagbabasa ng Bible. Pero ngayon, yung mga kabataan, katalukbong. Ang liwanag ng kumot. Di ba? Pero, nagbabasa rin naman ng Bible. Di ba? Ganun naman yun. No? Pero sana nga sa Bible binabasa. Ikaw, kapatid, yan sa screen natin. Ikaw, kapatid, tayo, kumusta naman ang reaction natin? Paano tayo nagre-response? Paano tayo nagre-respond sa pagbabasa ng Biblia? Basta lang, sige, basahin na lang ito. Kasi nire-require sa amin ni Pastor Oh. Or even nakikinig ng salita ng Diyos like this one. Nakikinig po tayo. Paano tayo nagre-respond? Paano tayo nagre-react? Di ba? Sa dami, mga kapatid, sa panahon ngayon, sa totoo lang, sa dami ng reels ngayon or my story sa Facebook at Instagram na nakakatuwa, nakaka-amaze. And ako mismo, lahat naman tayo dyan, talaga pumapasyal di ba? Lalo na pag nakakakita ako ng mga aso na nakakatuwa kasi masyado kaming mahilig sa aso. Marunong magsara ng pinto yung aso, yung marunong manggising ng amo. Tuwang-tuwa ako sa mga ganun So, lahat yung mga nakakatuwa, nakaka-amaze, mga lugar, mga pangyayari, nakakapagtaka, nakakagalit, minsan, pati ikaw, apektado. May nag-post lang, naggalit, ikaw rin, galit na rin. Di ba? Nakaka-in-love, minsan nakaka-in-love, di ba? Lalo na pag napansin mo, ay, sana all, napapasana all ka. At marami pang iba. Saan tayo mas may eagerness? Magbukas ng reels o magbasa ng Biblia? Nasa sa atin po yun. At alam natin kung ano ang mas dapat. Hindi po ba? Saan tayo mas may enthusiasm or may eagerness? So, yun lang po number 1. Please, always remember, whenever you open your Bible, whenever you see a scripture, whenever you see a gospel tract, whatever, may naririnig kayo, nagre-reels ka, biglang merong lumabas dyan na short message ni Pastor Nats. Katulad yan, kagabi, bigla ko nakita yung niya. Diba? Pabalik na yung, ano ba yun? Redefining, di ba? Sabi ko, wow. Madadagdag ako sa sa mga fans niya, di ba? Di ba? Dadagdag ako doon. At nakakatuwa, yung napanood ko sila, yung paano malalaman ang pwede mo bang tanungin yung love language ng kasama mo sa bahay. Napanood nyo naman yun. Di ba? Basta maganda, kung ganon, tayo doon, mag-focus tayo kaysa sa ibang bagay. Kasi kaya nga nag-e-effort po sila Hindi lamang sila, iba pa sa ating mga kapatiran. But even we must receive the Word of God with eagerness. That is number 1. Pangalawa, we must review and examine. Yan. Now, ang tanong, di ba sa verse 11, they examine the scriptures daily or every day
to see what Paul said was true. But the question is, why examine? Bakit kailangan saliksikin? May doubt ba tayo sa Word of God? Is that so? May mali ba sa Word of God? May inconsistencies ba sa Word of God? Ba't kinakailangan nating i-review? Katulad nga, nagpipreach ako. I suggest, pag-uwi po niyo sa bahay, basahin niyo uli yung Acts chapter 17, not only verse 10 and 11, read the whole chapter of 17. Pwede ba yon? Kaya? Kaya. Adi, atas mo na, chapter 16. Pwede naman ano? Kasi may, lalo na yung, ang ganda doon, yung chapter 16 verse 31. Believe in the Lord Jesus Christ, you and your household will be saved. That is one of my favorite verse. Pag nanampalataya ka sa Panginoon pala, susunod na yung mga mahal mo sa buhay, maliligtas. Sino dito ang prayer niya, maligtas na yung kanyang mahal sa buhay? Kapamilya. Hindi lang ikaw yung ligtas. Diba? So, mamaya, basahin po niyo sa bahay, chapter 17 and chapter 16. Trust mo na rin, chapter 15. No? O kaya, buong Book of Acts na lang. Pwede ba? Diba? Kasi, yun naman ang goal natin eh. Mabasa natin talaga ang Biblia, but with eagerness. Read it, receive it with eagerness. So what is the reason why there is an examination? Bakit yun yung ginamit kong term? Examine or examination. Number one, dalawa lang muna ang nilagay ko. Physical examination. First, ano ba purpose bakit may physical examination? To check, to know if you are still healthy. Di ba? Or, maring may sakit pala. Sino ba dito gusto na, magpi-physical examination lang ako para malaman ko kung gaano nakalala ang sakit ko? Hindi naman gano'n, di ba? Ang gusto natin, physical exam ako kung talagang wala pa akong nararamdaman. Katulad nung 2 weeks ago, nuubo kami. Nagpa-check up kami ng mag-asawa. So, pag-check up namin sa buo, sabi ko, Dok, parang last year pa kami nag-physical exam. Pwede ba pa-laboratory na rin kami? ECG, 2D echo. O sige, request. Ayun, gusto ko malaman baka sana healthy pa eh. O, ayun, okay naman. Nakita nga kami ni Brother Jun sa laboratory. Paano malaman ko, mataas ang cholesterol mo, mataas ang uric mo, mataas ang blood pressure mo. You see? Para malaman natin kung maayos pa o hindi na. Ang tanong, bakit ine-examine natin? I am not saying na may doubt tayo sa Word of God. Ito po, mga kapatid, kung merong nagpipreach sa inyo, nagsasalita sa inyo, katulad ko, i-examine po ninyo yan afterwards. Hello? Hindi po yung amen lang tayo ng amen. O tama. Lalo na kung hindi ninyo kilala. Di ba? Pangalawa, bakit may nag-examination? Periodical examination. Sino dito mahilig o paboritong periodical examination sa mga mag-aaral? Taas ang kamay. Parang walang nagtaas. Parang yan yung pinaka-iwas-iwasan, ano? At mga teacher, bakit kayo nagpapa-periodical exam? Para malaman kung may natututunan or walang natututunan. So makakagawa kayo ng adjustment. So para malaman. Ganon din po, pag may nag-preach sa atin ng Word of God, i-examine po natin. I-review po natin. Sulat po ninyo yun, yung verse na sinasabi. Kung kinakailangan ninyong isulat yung mga sinabi niya about that, interpretation of that, sulat po ninyo. Then check at home para malaman po ninyo, ma-examine po ninyo kung yung itinuturo doon ay tama. Although dito, hindi nyo ginagawa ng gano'n dahil tiwala na tayo kay pastor dito kay pastor dito For how many years naman Di ba? Narinig na natin siya mag-preach ng maayos naman. Pero what I'm saying, yun yung sinasabi ko, di ba? Tumitingin ka lang sa cellphone mo, may kausap ka lang na kaibigan mo,
Maya-maya may lalabas na mga reels, messages, preaching. Pero pag chinek mo, may sablay ang doktrina. Minsan mapapahamak po ang tao. Mga kapatid, dito, pasalamat po tayo, dito tayo napunta. Sapagkat ang kaligtasan po natin dito ay hindi sa pamamagitan ng pagiging miyembro ng church na ito. Ang kaligtasan po natin dito, listen to this, kaibigan, if you're medyo hindi pa sa inyo, medyo parang lumubog ito sa atin pong damdamin at isipan, ang kaligtasan po natin dito ay nakadepende sa Panginoong Hesukristo. Ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Amen? So that's why we need to examine. Every time we hear somebody preach, examine, review it. Para sigurado po tayo. So yan pong ine-espouse natin dito. Hindi po yung, basta sumunod ka lang sa akin. Hindi ganon. We will try our best. Yung mga leaders po ninyo dito, pastors, binibigay po namin ang best po namin, maibigay sa atin ang lahat ng tamang katuruan. When we examine the Word, we observe closely, carefully, and we will discover amazing, great things from God, His love, His plan, His purpose, and His will for us. Sometimes, we just read the Bible. Buklat lang, passing lang, in passing lang. Pero hindi mo winatch closely. Hindi mo talaga inobserve. Pero kung papansin ninyo, lalo na yung verse na yan, minsan, lalo kung mabilis silang magbasa, for another plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, and plans to give you hope in the future. Thank you, Lord, for your word. Okay na. Pagkatapos mo mag-pray, nabasa mo na yun, may problema ako. Lord, bakit ganito buhay ko? Dami-dami kong problema. Hindi mo ako tinutulungan. Samantalang kababasa mo lang, ano sabi sa'yo ni Lord nung binasa mo? Di ba? Kasi hindi mo ninamnam, hindi mo inobserve. Sabi ni Lord, for I know the plans I have for you. Sabi mo, Lord, ikaw ba yan? Yes, sasabihin niya sa'yo. Declares the Lord sabi niya. Anong plano niya? To prosper you. Kuminsan, hindi natin to tinatandaan. Plano niya to prosper you. And not to harm you. Minsan, pag nasaktan tayo ng kapwa natin, sabihin natin, kala ko ba, Lord, plano mo not to harm me? Oh, yes, it's my plan not to harm you. Sino nag-harm sa'yo? Hindi naman ako We are living in a world na imperfect. Normal na masaktan tayo. But, if we will just continually put your trust in God, you will feel His comfort. You will feel His protection. You will feel and experience His promise, or promises, if I may say. And a plans to give you hope. May pag-asa po tayo. Kanina lagi natin narinig, kahit po ganito nangyayari sa buhay namin, despite of the things that are happening in our lives, we still thank you, we still worship you. Yes, because we know that God's plan and purpose for us is for us to give, to have hope and a bright future. Tutukan lang natin maigi. Huwag po tayong umalis agad sa salita ng Panginoon. And on the other hand, sabi nga kanina, why we should examine. And that is the preached word. Yung ganito yung pinapahayag. Because He Himself, Jesus Christ, siya yung nagsabi sa mga alagad niya, watch out, sabi ni Jesus, watch out that no one deceives you. Because many will come in my name, claiming I am the Messiah. At naririnig nyo na yan sa mainstream media, naririnig nyo yan sa internet. Maraming nagkiklaim sila ang Messiah. Dito po, wala ditong Messiah. Amen? May sayad? Wala. Ang Messiah natin, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Hello? Amen? Ayan. Pagka nagsabi ng ganon, I am the Messiah, sige. Baka may sayad. But look,
The result, if you are going to watch closely, observe closely and carefully to the Word of God, look what happened to the Bereans. Talagang, di ba, sabi nila, they receive with eagerness. Di ba? Talagang in-examine nila bawat salita ni Pablo. And what's the result? In verse 12. As a result, many of them believed. Many of them believed. Nanampalataya in Tagalog, as did also a number of prominent Greek women and many Greek men. Sa Tagalog, sumampalataya ang maraming Hudyo roon. Yun ang resulta. Quickly, I'll just give you a passage that we will watch closely. We will closely observe in John chapter 6, verse 1 up to 13. Pag magbasa po tayo ng Biblia, medyo titigan po natin at balik-balikan. Ito lang sa akin, alam ko marami pa kayo ma-observe dito. Hindi ko naman po pwedeng, hindi naman tayo dito no? Talang, sige, ano pa napapansin nyo? Hindi mo pwede. Hindi naman pwede gano'n, no? Baka may mga, hindi ako mabanggit, kayo man lang nakakita noon, di ba? Okay lang yun, no? Walang problema noon. Okay, number 1, verse 1. Sometime after this, Jesus crossed the far shore of the Sea of Galilee, and the great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. Nagbi-miracle ang Panginoon sa verse 2. Then Jesus went up on the mountainside and sat down with his disciples. Verse 4. The Jewish Passover festival was near. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" You see? Hindi niya kayang tiisin ang tao na magutom. Very compassionate ng Panginoon. Ikaw, kapatid, meron ka na bang lunch mamaya? baka nga bang nakikinig ka ngayon, ano kaya isasain ko? Nagsaing na kaya si Inday? Nagsaing na kaya yung asawa ko? Di ba? Huwag ka mag-alala. The Lord will provide. No? Jesus has compassion. He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Verse 7. Philip answered him, look, it would take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite. Kalahating taon. Sabi ni Philip. Sino ba yung nagtanong? Ang Panginoong Jesus. Sa verse 2 pa lang, kinukwento na ni John ang ginawa ng Panginoong Jesus. Kasama si Philip, tapos magtatanong siya, saan tayo kukuha ng pambili? Nakalimutan niya that Jesus can perform miracle. Tayo ngayon, mayroon ba tayong problema? May sitwasyon tayo na kala natin ay wala ng pag-asa? Don't forget, Jesus can perform miracle even today. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Yan, nakita mo na? Oh, nagmilagro ang Panginoon dyan. Yan ang... Di ba? Di ba mukhang himala? No? Oh, nagulat ka ba? Kapatid. Pero, eto. Kidding aside, ang pinakadakilang himalang nangyari sa buhay ko, sabi nga ni Kuya Nats, nung ako ay naligtas ang aking kaluluwa ng Panginoong Hesukristo. When I got saved, that's the greatest miracle that happened in my life. Kaya kung ikaw ay hindi ka pa saved, kapatid, medyo duda ka pa sa iyong kaligtasan, huwag mo nang palagpasin ng araw na ito. Have faith in Jesus. Have faith in God right now. Bago tayo matapos mamaya, isurrender mo yung buhay mo sa Panginoong Jesus. I tell you, you will never regret. Hindi ko sa iyo sinasabing dito ka maliligtas because of this church. God will just use this church to tell you that you need Jesus Christ for you to be saved. Just put your trust in Him. Manampalataya ka lang sa Kanya. Okay, now verse 8. Another of these disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? This is my favorite book pagdating dito sa feeding ng multitudes. Ito lang yung merong bata.
Napansin mo ba yun? Sa iba, walang binanggit eh. Ito yung favorite ko. Sabi ko, buti pa yung bata. May baon. Di ba? At siguro naman, talaga yung mga nanay, talagang hindi pinapaalis yung anak ng walang baon. Sino dito yung mga nanay na gano'n? Ang babae talaga sa anak. No? Mahal, mapagmahal sa anak. Oh, baon mo, baon mo. Oh, di ba? Iginawa ng sandwich. Merong 5 sandwich yung bata at merong 2 inihaw na bangus. Boneless. You see, ang ganda eh. Sabi ko, wow. Kaya tayo mga kapatid, kung meron tayong mga pupuntang gawain, anong lesson dito? Yun. Sino may baon ngayon? Wala. Hindi, malapit lang naman ang bahay, no? Okay. May baon yung bata. Nakyutan ako dito. And not only that, ito pinakamaganda. Normal sa bata yan. Di ba? Pag binigyan mo ng ang bata, di ba? Tatakbo na yan. Kasi, kanya yan eh. Di ba? Cute lang yan. Okay lang. Pero, dahil tinuturuan natin na maging generous ang anak natin, maging mapagbigay. Ano ginawa ng bata? Senior niya. You see? Observe ninyo yung mga passages. Let's share the blessing. Number 10, or verse 10. Jesus said, have people sit down. Ito pa, there was plenty of grass in that place and they sat down. About 5,000 were there. Ano sabi ng Panginoon? Paupuin niyo sila. Sa yellow na sinulat ko dyan, ang Panginoon pala gusto niya maayos. May kaayusan. Hindi yung, sige, bahala na kayo. Pamigyan niyo na, sige, bahala na kayo. Kahit kayang paramihin ng doble-doble, triple yun, hindi niya ginawa yun. Diba? Paupuin niyo sila. O 5-5, isa-isang daan. Diba? 10-10. Ganun po sana tayo, lalo na mga Kristiyano. Naalala niyo sa Pilipinas, minsan ibang bahagi ng bansa. Pag may ayuda, pag may baha, pag may lindol, pagka sinabing, andito si Mayor! Ah! Di ba? Andito ang Jake Lam cares! Ah! Di ba? Pero sa Japan, di ba, kung saan naroon ngayon ang ating pastor, pag nung naglindol doon, namigay ng ng ayuda ang gobyerno. Anong gawa ng mga Japanese? Kapila, di ba? Ang bibehave, ang didisiplinado. Lalo na ang mga taga-Jeklam, disiplinado. Amen. Okay. Parang di kayo makapaniwala. So Jesus wants order and discipline. Okay, verse 12. Okay. When they had all had enough to eat, he said to his disciples, gather the pieces that are left over, let nothing be wasted. So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of 12 barley loaves left over by those who had eaten. Sabi nga kanina, may management din skill ang Panginoon. Magaling siya maging manager. Magaling siya mag-organize. Economist din siya. Ayaw niya nang may nasasayang. Alam niya yung halaga nun. Alam niya na mayroon pang dapat pagpuntahan yung pagkain na yun. So, obserbahan po natin ang mga talata nating binabasa. Next slide for our conclusion. Read carefully. Examine closely. Nag-focus lang tayo sa verse 10 and 11. Paano natin tatanggapin, pakikinggan ang salita ng Diyos at paano tayo mag-obey. Kasi yun yung nakatoka sa akin. Pero I'd like to bring us all, mga kapatid, dumulo na tayo. Sagarin na natin yung dulo ng chapter 17 ng Acts. Pansinin nyo. May sinasabi ang Diyos sa atin sa mga verses na ito. Sa dulo ng ating pinag-aaralang Acts 17 or Gawa 17, sa mga verses 30 hanggang 34. Sa mga nagdaang panahon, listen to this, ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar, so kasama ang Marikina, kasama Pilipinas, na magsisi at talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Pero sa English naman, ang ibig sabihin nun, let us all repent.
from our sins. Lahat naman tayo, kasama naman ako po doon. So ang tinuturo ngayon ng Panginoon, let us not just listen, let us not just hear. Ano ngayon ang gustong ipagawa ng Panginoon sa atin? Magsisi ng ating mga kasalanan. Let us repent. Kahit saang banda ng buong mundo, ito ang sinasabi ng Panginoon. Verse 31, sapagkat, kasi ito yun itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. Hindi naman po ako nananakot, pero ito yung katotohanan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Si Jesus yun. Pinatunayan niya ito sa lahat nang muli niyang binuhay ang taong iyon. Si Jesus pa rin iyon. Kaya nung ito'y itinuro ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Berea, di ba kanina pinag-aaralan natin, lahat, karamihan sa kanila daw ay anong ginawa? Nanampalataya, sumampalataya sa Panginoon. Sapagkat na-realize nila, oh no, matagal na pala kaming sumusuway sa Panginoong Diyos. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo, tuloy po natin, basahin ninyo, tungkol sa muling pagkabuhay. Although may tumuya sa kanya mga ilan, sinabi naman ng iba, nais naming mapakinggan kang muli tungkol dito. Meron namang interesado rin. At mga taga-Jeklam, interesado rin. Amen? Iniwan ni Pablo ang mga tao. Verse 34, may ilang sumama sa kanya. Anong ginawa? Sumampalataya sa Diyos. Kapatid, hindi aksidenteng naririto ka. Hindi aksidenteng matagal ka nang dumadalo sa church na ito. Hindi dahil sa may kaibigan ka dito. Hindi dahil sa mababait ang tao dito, mapagmahal ang tao dito. Kundi minahal ka ng Diyos, kaya ka naririto palagi upang ipaalala sa iyo. Kailangan mong manatili sa iyong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Amen. Dahil ito, another last passage na maiksi lang natin papansinin. Sa John 3:16 hanggang 19. Dahan-dahan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Alam natin, mahal tayo ng Diyos. Kaya binigay niya ang kanyang kaisasang anak, si Jesus, upang ang sinuman, upang ang sinuman. Hindi po dito sinasabi, ibinigay niya ang kanyang anak upang lahat ay maligtas. Gano'n ba sinabi? Hindi, di ba? Yung binigay ang anak para sa lahat. Pero yung kaligtasan para kanino? Sinuman. Brother, sister, listen. Sabi natin kanina, pag-aralan natin, examinin natin. Nung hindi pa po ako mananampalataya, yan ang reason ko. Hindi ako pababayaan ng Diyos na mapunta sa impyerno. Ang Diyos ay pag-ibig. Mahal niya tayong lahat. Tuloy ako sa kasalanan. Pero nung nabasa ko ito, sabi ko, teka, ang sinasabi dito, ang sinumang sumampalataya sa Kanya. Kaya mga kapatid, pag nagbasa tayo ng Bible, suriing maigi. Huwag tayo mag-automatic, mahal ng Diyos ang sangkatauhan, kaya binigay ang kaisa sa anak. Praise God, I'm saved. Ay, tumigil ka eh. Did you get the point? Nakukuha po ninyo? Lahat lamang po ng sumampalataya sa Kanya. Sabi sa verse 17, tuloy na natin, upang hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Pansinin niyo binigay niya ang anak upang ang sanlibutan ay maligtas. Pero sa pamamagitan ni Jesus. Hindi siya matik. Kinakailangan pa rin dumaan kay Jesus. 18, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Ulitin ko hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Sino ang sumasampalataya sa anak? Say amen. Yan. Ngunit, hinatulan na ang hindi sumasampalataya. Sino ang hindi sumasampalataya? Say amen. Ay, nakikinig.
Buti na lang, no? Ha? Oo, buti na lang. Meron daw kasi ganyan eh, no? Napansin nung preacher, merong yung isang gano'n. Di ba? Sabi niya, ang lahat ng sumapunta ng impyerno, tumayo. Narinig nung nato, tumayo. Tayo siyang gano'n. So, lahat tayo, di ba? Gusto natin talagang tayo ay hindi mahatulan. Hallelujah! Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Amen? Teka. Naging dekorasyon lang to eh. Gamitin ko naman, pwede ba? Pasensya na po sa nanonood sa live stream. Ganyan yata talaga pag tumatanda, no? Verse 19, ganito ang paghatol ng Diyos, na parito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang gawa. Kaya mga kapatid, papasalamat ako sa Panginoon, tayo, bagamat nakagawa ng masama, nakagawa ng kasalanan, nakagawa ng hindi kalugod-lugod sa Diyos, dahil narinig natin itong balitang ito, nagbalik loob tayo sa Diyos. Kaya kung hindi ka pa po nagbabalik loob sa Panginoon sa umagang ito, pwede mong gawin po yan. Sasabihin mo lang, Panginoon, patawarin mo po ako sa aking lahat ng kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Yun lang po, kapatid. And you will receive the love of God, His salvation, at tulad po ng marami nag-amen dito, may experience po ninyo yung kingdom living while living here on earth. Amen? At saka, to follow na yung mga ibang mga added blessings ng Panginoon habang nagpapatuloy kayong tumadalo dito sa Jeglam or Marikina Foursquare Church. And lastly, last slide. Yan. Alam niyo po ba yan? Ano gusto niyo? Basahin ko, kantahin ko? Kanina hindi ako nagtanong, di ba? Oh. Basahin na lang natin. I love this song. Yan. Sabi nga doon, my hope, ang ating pag-asa, is built on nothing less than Jesus Christ, my righteousness. I dare not trust in the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. Kapatid, namnamin mo yan. On Christ, the solid rock, I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Kay Jesus lamang po tayo nakakatiyak ng kaligtasan. Shall we all rise? At tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Aming Diyos, Amang Banal, narito po kami, damang-dama po namin ang kapangyarihan ng iyong salita mula pa last month na ang iyong salita ay tunay na active, tunay na sharp, tunay na alive, Panginoon. Buhay na buhay. At siya po ang nagbago sa aming buhay sapagkat ikaw, Panginoong Hesus, ikaw din po ang verbo na nagkatawang tao. Salamat po sa mga paalala niyo sa amin ngayon na hindi po namin dapat i-take ito lightly, ang mga salita mo na nababasa namin at naririnig namin. Kung hindi kami po, Panginoon, magkaroon po kami ng enthusiasm and eagerness in receiving your word whenever we read and whenever somebody preaches. And also, Lord, we are always reviewing, we are always examining ang mga naririnig po namin, maging sa internet, maging sa public places, maging sa ibang nag-invite sa amin, Panginoon, na mga seminars or mga conferences. Basta't paliwanag mo sa amin, Panginoon, through the power of the Holy Spirit upang hindi po kami maligaw, hindi po kami ma-deceive. Salamat din po sa narinig namin na ang salita mo, Panginoon, ipinangako ang kaligtasan ng sino mang sumampalataya sa iyo. Marami na po kami mga kapatid na naririto, naligtas na, alam ang kanilang kaligtasan. Subalit, Panginoon, kung sino man, ikaw lamang ang nakakaalam, sino man po sa amin dito nangangailangan ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa, ng kanyang buhay, lalo na sa araw na ito, Panginoon,
sapagkat itinakda mo ang panahon, Panginoon, kung kailan mo bibigyan, Panginoon, ng judgment ang mundo, ang sanlibutan, maging ang mga nilalang mo. Kaya sa umagang ito, sino man sa aking mga kapatid, willing ngayon, isurrender ang kanilang buhay sa iyo, humingi ng tawad mula sa kanilang kasalanan at tanggapin ka bilang kanilang tagapagligtas, ang kanilang Panginoon. Tanggapin mo sila sa umagang ito, Panginoon. I will be leading, Lord, I will be leading them, O God, in a prayer to receive you, to accept you as their Lord and Savior, and to repent of sins. Pakinggan mo po ang panalangin ng sino mang susunod sa panalangin na ito, Panginoon. Padamo mo sa Kanya ang pag-ibig mo, O Diyos. Padamo mo sa Kanya, nais mo siyang iligtas, nais mo siyang bigyan ng magandang buhay, nais mo siyang bigyan ng transformation ng buhay. Thank you, Lord. Pakikinggan mo po ang aking kapatid na ito. Brad, sis, kung sa tingin mo, sa palagay mo, malinaw sa iyong puso't isipan, pangunawa ang sasabihin ko na pinasusunod kita sa panalangin na ito. Habang nakayuko ang lahat at nakapikit, huwag kang mahiya. Itaas mo ang iyong kamay, sabihin mo lang sa Panginoon, sige, huwag kang mahiya. Maski nandun ka sa live stream, nag-iisa ka lang naman dyan sa bahay, walang nakakakita sa iyo, itaas mo, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, nais kong makamtan ng kaligtasan na sinasabi mo sa iyong salita. Nais kong sumampalataya sa iyo. Nais kong pagsisihan ng mga kasalanan ko. Kung iyan ang nais mo ngayon, just raise your hand kung ikaw man ay naririto. At sumunod ka sa maiksing panalangin na ito. Ang kinin mo na ito rin ang iyong panalangin. Amang Diyos na banal, maraming salamat. Isinugo mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Nakataas ang aking kamay upang humingi ng tawad sa iyo. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Kinikilala kita, Panginoong Jesus, bilang tagapagligtas ko ng aking buhay at Panginoon. Simula sa araw na ito, ikaw na ang masunod sa aking buhay. Sa pamamagitan ng iyong mga salita, makikinig ako sa iyong salita araw-araw at susundin ko ang iyong mga salita. Isulat mo ang aking pangalan dyan sa aklat ng buhay at mapabilang ako sa iyong mga anak. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let me pray for you. Lord, sino man ang nanalangin ng ganon, kilala mo siya. Pagpalain mo po siya, lalo kanyang maramdaman at maranasan ang pag-ibig mo at lalo kanyang makilala sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Turuan mo siya, Panginoon, to receive your word with eagerness. Turuan mo din siya, Panginoon, to review and examine your word every time somebody will preach unto him or unto her upang hindi po siya maligaw ng landas, hindi po siya ma-deceive. I pray for him or her, Father, na lumago siya sa pananampalataya. Tulad ng mga kapatid kong naririto na malago na sa pananampalataya, magkasama-sama kami, Panginoon, sa paglago namin sa pananampalataya sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. We live for you, O God. Ang ginagawa po namin lahat ay for the glory of your name and for the edification of your children. This we pray, our Father, in Jesus' name. Amen. 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 God bless us all. Makakaupo na po tayo. Hello? Okay na po. Good morning po sa ating lahat. I hope we are blessed doon po sa message po ni Pastor Lito. And totoo po yun. Pagka po tayo po ay nagnamnam ng salita ng Diyos, yung revelation at saka yung impression ng Lord, sa kada binabasa natin, naiiba po yung natin, pananaw sa buhay, na hahawakan talaga natin yung mga pangako niya. Hindi lang yung mga pangako na naririnig natin na
provider siya. Pero as we read po kasi, ang dami. Ang dami pong promises sa Bible talaga ng Lord na talagang yung faith po natin, panghahawakan po natin, na ganun yung faith natin sa Kanya. And isa po dito sa, may papagawa lang po ako, sandali lang. Sandali lang po Ay, nawala. Okay. Can we do this gesture po? Usually po, anong iisip natin pag meron pong gumaganyan sa atin? Humihingi. Humihingi po, di ba? Okay. Now po, yung ating offering and tithes, let's put it here on your palm. Ano po yung nakasulat diyan sa envelope nyo? Di ba pangalan po? Pangalan nyo? Tama po ba? Yes. Alam niyo po ba na sa sobrang pagmamahal sa atin ng Lord, sabi po to sa Zion, sa Isaiah 49, nung time na si Zion, ang feeling niya po ay kinalimutan siya ng Lord. Pero ang sagot po ay, naging ano ko po to, pinanghahawakan ko to. I will not forget you. Behold, I have engraved you on the palms of my hands. Dalawa. Tayo po, di ba? Yung iba po sa atin, pag sobrang in love, nagpapatato. Di ba? Ako na-admire ko po yun kasi art. Kaya lang, meron din pong sa Bible na do not put any tattoo sa katawan natin. Pero si Lord po, naka-engrave yung pangalan po natin sa mga palad niya. Sabi niya po dito sa salita niya. So, hindi niya tayo kakalimutan. So, every time, pag tinitignan mo po yan, parang, ang dami ng blessing na binigay ng Lord. Nakikita mo po kasi yung tithes envelope mo. Yung offering sa Lord. Diba? Sana, we really hold on to the promises. Ilang po dun sabi ko nga po, ang dami pong pangako ng Lord. Ang dami po. Ako po, personally, hindi lang po ako yung, alam kong the Lord is my friend, my father, pero hanggang hindi po ako ang mismong nakaka-encounter sa Kanya sa Bible na pag nagbabasa ko, hindi ko po siya minamark. Kasi personal Bible ko, sabi nga po kanina, ito ay salita ng Diyos na kumakausap po sa atin personally. So sa dami po ng pangako ng Lord, yun po, ang masishare ko talaga is Isaiah, ngayon po lately, Isaiah 49, verses 15 to 16. I will not forget you. Nasa aging na rin po kami, malapit na po. I will not forget you. Behold, I have engraved you on the palms of my hands. So sa dalawang kamay. And I claim it, Lord. Dahil alam kong until the end, you will keep me. So, meron po tayong mga offering and tithes. Let us i-lift up po natin yung ating tithes, yung ating ibibigay sa Lord. And let us pray po. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ay reminder sa amin how you truly love us, Lord. Not only sa mga financial blessings na natatanggap namin, pero yung health na binibigay mo sa amin, yung capability namin to produce wealth, marami pong salamat, Panginoon. And I know that you will never forget us, Panginoon, because you truly love us, O God. And we also bless you, Lord, as you continue to bless us also, Panginoon. Accept our tithes and offering, Panginoon. And I pray, Lord, dun din sa mga hindi makapagbigay, Panginoon. I pray that allow them to experience your amazing grace, Panginoon. That they would also be a testimony ng provisions and na bibigay mo sa kanila sa mga darating pang araw. That they may also be able to give what is for you, Panginoon.
Thank you, Father. Accept this, Panginoon, with love. We give it to you, Lord, in Jesus' name. Amen. Okay, habang kinokollect po yung ating mga offerings, ano po ang ating series for this month? Hear and obey. Yan. Ano po ang topic natin this first Sunday? Observe. Observe. Or sa Tagalog ay tingnan. Okay? The very purpose po ng ating series for this month ay to be sharper in hearing God's Word. Mas maging attentive tayo, mas maging focus tayo doon sa salita ng Panginoon and be intentional sa ating pagsunod sa Panginoon. Okay? Hindi lang natin basta naririnig o nababasa yung salita ng Panginoon, but we have to apply it. Okay? Paano? Makikita yan through our eagerness. Makikita yan kapag ina-examine po natin yung salita ng Panginoon. So, for about 1 minute lang po kayo. Tingnan lang po natin, engage lang po natin, honestly, sa ating sarili, sa partner po ninyo dyan, sa katabi ninyo. From 1 to 10, eager ka ba talagang magbasa ng salita ng Panginoon? O tuwing Sunday lang? Okay? 1 to 10. And pangalawa, aside sa reading, ay ine-examine nyo po ba ang salita ng Panginoon? Pinag-aaralan nyo po ba ang salita ng Panginoon? It's either yes or no lang po yun. Okay? So, mabilis lang po na sagot. Okay? 1 minute lang kayo. Okay, go. Okay na po? Yan. Nakakatuwa po kayo, no? Sabi ko, scale lang, 1 to 10. 10 is the highest. Tapos yung pangalawa, yes or no lang. Ang dami yung explanation, no? Hopefully, na-encourage po tayo that we will be eager to read the Bible and we will examine God's Word. Amen po ba? Amen? Yan. Huwag na po kayo mag-explain na. Gawin na lang natin. Let us hear and obey. Yan. Okay. So again po, birthday po ni Pastora Kay next Sunday. So bring something lang po to appreciate her po. Okay? And kung gusto po ninyong i-bless si Pastor Lito sa pag-bless din po niya sa atin through God's Word, ay lapitan nyo lang po siya at abutan lang po ng inyong love gifts din po para sa kanya. Okay? So, sabihin nyo po sa inyong katabi, huwag ka nang mag-explain, naintindihan kita.
Sige po, lahat po tayo ay tumayo. Taas po natin ang ating mga kamay. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Salamat sa salita mo, Panginoon. Dalangin namin na nagbigay ito encouragement sa amin to read your word, to examine your word. Maging eager kami, Panginoon, na pag-aralan ng salita mo. At higit sa lahat, we will apply it, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos. Pagpalain mo si Pastor Lito sa pagbahagi niya ng iyong salita. At alam ko, Panginoon, na patuloy mong ibubuhos ang pagpapala rin sa Kanya. Panginoon, tinatanggap namin ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng Diyos Anak, at ang laging pagsama sa amin ng banal na Espiritu mula sa oras na ito at magpakailanman. Amen at amen. Okay. God bless you po. See you on Sunday. Yan. Chosen, may sasakyan tayo papunta po doon sa ating venue. Okay? Chosen people, may sasakyan po tayo papunta doon sa venue.